Magandang umaga po ulit sa lahat. Morning. Maayos po ba ang gising ng lahat? Sabi nga ni Pastor noong nakaraan, pinapractice pala yung pagngiti. Para maraming ngingiti back sa atin. Okay. So, panglima na po tayo ngayon sa ating pinag-aaralan. At kung titignan natin yung summarize, sabi po natin, lahat tayo naniniwalang magwawakas ang mundo. Meron ba naniniwala rito hindi magpapatuloy yung mundo hanggang mabulok na yan? Or magwawakas siya? Magkakaroon ng katapusan ng mundo. Di ba? Yes, kasi sinabi ng Biblia sinabi ng Diyos. Pangalawa, nagbigay ang Lord hanggang kailan lang ay itatagal ng mundo. Hanggang kailan lang mananatili itong mundo na ginagalawan natin. Then, mawawasak na siya at papalitan siya ng Lord. Meron siyang binigay na eksakto na panahon. Di ba sabi nga natin, 70 times 70, ilang taon yon? Sabi ng Lord, 490 days magbilang kayo. Watch. After 490 years pala, hindi pala days, 490 years, magwawakas ang mundo. So, very yun, di ba? Very definite yung panahon na yun na binigay ng Lord. So ngayon kung titingnan po natin sa mga napag-aralan na natin, ang unang sabi ng Lord kay Daniel, Daniel, mag-start ka magbilang pag natayo ang temple. Natayo ang temple sa panahon ni Nehemiah. Pinag-aralan na natin yun. Gano'ng katagal siya? 7 years. Kasi ganun mabagal ba sila? Hindi. Ang Lord kasi may sabi, 7 years matatayo ang temple, magkakaroon kayo uli ng gates. Ano pa sabi ng Lord? Next, Daniel, na tingnan mong numero. After 62 weeks, darating ang Messiah at ang Messiah ay papatay. Sabi nga natin sa history, pinag-aralan natin noong nakaraan, nangyari siya. So, yung pong pagtayo ng temple sa panahon ni Nehemiah hanggang ang ating Panginoong Jesus ay maipako, actually, sineselebrate natin yun, di ba? Every April, inaalala natin. At may mangyayari pa, after ma-cut off or patayin ang Messiah, ano mangyayari sa Israel? Darating ang kahirapan, after kahirapan, ang pagkawasak, after pagkawasak. Yun ang sabi ng Lord. Ito yung sinasabi po natin ngayon na verse 26. Daniel, after mamatay ang Messiah, ito magiging kasaysayan ng Israel. Pagkawasak, after pagkawasak, after pagkawasak. Okay? At sabi ng Lord, ito yung time po kasi na gap na sinasabing ito yung hindi natin alam hanggang kailan yan. Pero ang sabi ng Lord, ito yung last time frame. Pag lumabas ang Antichrist, yung great leader na maghahari sa mundo, na magbibigay ng kapayapaan, may 7 years na lang ang earth bago ko gunawin. So, ito nga yung sinasabi natin na bago po mangyari to, magsimula, yung 7 years na natitira, kukunin ng Lord ang church. Ang mananampalataya. Kaya po, huwag tayong manghinawa, lagi tayong nagpe-prepare, lagi tayong tune in sa Lord kasi since eto, walang binigay na time ng Lord kung saan siya matatapos. Pero ang kabuuan po nito, sabi doon, pagka lahat ng dapat tumanggap sa Lord, lalo na yung mga Gentiles o yung mga labas sa mga Hudyo, ay saka darating ang wakas pagtapos na yung time frame nila. Okay? Sa ngayon po kasi, isang tabi in terms of kaligtasan ng Israel. Why? Nakapokus ang Lord kasi sa Gentiles. Kasama po tayo sa Gentiles. Lahat po ng labas sa Hudyo, sa mga Israelites, Gentiles po ang tawag doon. So yung kaligtasan nakabaling sa atin. Pero darating ang time, matatapos ang kaligtasan para sa church, kaya nga irarapture na ang church. At dito sila i-recover ng Lord. Diyan sa 7 years na last na kahirapan, sila muling bibigyan ng atensyon ng Lord. At anong gagawin ng Lord? Ililigtas niya ang bansang Israel dito sa last final days. So tingnan natin, may isa pa kasing prophecy. Imagine niyo nangyari, yung pagtatayo ng temple, nangyari yung sinabi na ang Messiah ay papatayin, may isa pa kasing prophecy sinabi. Yun ang titignan natin. Sabi ng Lord, may isang prophecy pang mangyayari. At pag nangyari to, malalaman nyo na hindi ako nagbibiro na pag sinabi kong may 7 years na matinding kahirapan, mangyayari yan. Kasi etong isang sasabihin ko sa inyo mangyayari, magaganap.
Hindi man natin po naabutan yan nangyari na yan, pero definitely, hindi lang po yan sa Bible mababasa. Kasi baka maris, hindi naman ako naniniwala sa Bible, baka kwento-kwento lang yan. So yung Bible po kasi, hindi lang siya nag-iisa na nagtala ng history na nangyari na yan. Kasaysayan po yan sa buong mundo na pinag-aaralan. Yung mga, sabi ko nga sa inyo, kung mahilig kayo sa mga araling panlipunan, nandun yan sa mga libro. Hindi po ako mahilig sa sa history. Kasi ang daming minimemorize eh. Pero habang pinag-aaralan po natin to, ito binabasa natin, mas nai-interest ako kasi sabi ko, Lord, yung sinabi mo, 1,000 years ago, nangyari siya sa history. And this time, bakit ako hindi maniniwalang mangyayari to? Kung etong bagay na to na nangyari siya, naganap siya. Okay? So ano yung pinaka-naganap na yun? Ano ba yung nangyari yun dun sa kasaysayan na Yan yun ay, nung i-siege o nung kubkubin, ang Israel nung year 70. Type nyo po sa Google nyo. Kahit hindi nyo sa Bible, wala po yung sa Bible yan, although nasa prophecy yan sa Bible. Sa Google, pag tinype nyo AD 70, lalabas ko ano nangyari sa kasaysayan sa Israel. Ano ba nangyari sa Israel noong taong 70? Okay? Sabi dyan sa Daniel, kausap ng angel pa rin po si Daniel, Daniel, after 62 weeks, di ba, ang Messiah, si Christ ay papatayin. At wala siya, and will have nothing. Alam natin, hindi siya binigyan ng honor, di ba? Hindi siya binigyan ng respeto, pinatay nga siya. Ano pa sumunod? Etong kasunod na mangyayari, Daniel, the people of the prince. So, yung prince po na pinag-aaralan natin, sabi ko sa inyo, yung small p represent the Antichrist. Pero hindi pa Antichrist ang sabi dyan. Sino raw ang lalabas? People of the prince. Mga taong tagasunod ng Antichrist. Yun ang una. So, hindi pa po Antichrist ang sinasabi dyan sa, Ano gagawin itong mga tao na to, na tagasunod ng kasamaan? They will destroy the city. Pinatayo yung city, di ba? Nalagyan ng gates, may temple. Sabi ng Lord, sisirain yung city na yan. Ano ba gagawin? Yung sanctuary, yung temple na yan, ibabaksak. Nung kinukwento po ng Lord dyan, pakikita ko sa inyo eksena. Ang tao hindi makapaniwala. Paano ibabaksak yan? Ang ganda-ganda niyang muog na yan, yung templo na yan, ganda-ganda. Okay, pero sabi ng Lord, eto mangyayari, pag yan nasira ng muli, and its end will come with the flood. Ibig sabihin, para siyang baha. Pag dumating yung kapahamakan, dire-diretso, meron ba ritong ready pag bumabaha? Naranasan nyo yung biglang tumas sa tubig, wala kang naisampa. Marami na akong karanasan kasi itong bambang, isa sa naiipunan po talaga ng tubig. Minsan tuyong-tuyo na kayo, 2 buwan, para kaming kanal pa rito. Pero sa tulong po ng ating mayor nga, nung nagpahukay, matagal na. Ondoy po yung pinakalas namin na talagang ibinabangka namin ng mga bata para po makapasok na eskwelahan. So, ibig sabihin, sinong ready doon? Ang sabi ng Lord, inihaling tulad niya, yung kapahamakan sa parang flood. Di ba? Pagka yung biglang, lahat ng daanan niya, wawarakin niya. Sisirain niya. Ano pa? Even to the end, ano pa mangyayari? War. Okay? Desolation are determined. Yung pagkawasak mo, Israel, sigurado. Sabi ng Lord, war after war after war. Yan ang mangyayari, Daniel, sa mga kababayan mo. Pagka ikaw ba naman ang sinabihan ng ganito, paano mo ngayon iaano sa kanila yun, di ba? Paano sasabihin, alam niyo bang itong mangyayari sa inyo? Yes, sinabi po yun na Daniel, pero ang tao hindi kasi naniniwala. Sa atin ngayon, madalas nag-aaral tayo, hindi tayo tumitigil sa pag-share. Kasi may darating na kapahamakan naman talaga sa mga hindi nakahanda. But still, sa panahon nga daw ngayon, ang tao ay marami, hindi siya nakikinig. Alam niyo po bang pinagpala ang mga taong nakikinig ng kanyang salita at nakakaunawa? Why? Ang Diyos kasi ang may dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Ang Diyos din ang may dahilan kung bakit parang last month lang, wala naman akong alam patungkol dyan sa mangyayari sa ngayon. Kasi po, walang aksidente sa Lord. Yung timing ng Lord na malaman natin, yung mangyayari sa inaharap, nakatakda rin sa Kanya yun. Parang nung nakaraang taon lang, ang busy-busy ako dun sa mga flood control issues. Di ba? Yung mga nakukulong na mga Ngayon, biglang, hindi lang flood control.
Pagkawasak ng buong mundo yung pinag-uusapan na hindi po to aksidente. Hindi na po aksidente, napauwi kami ni Pastor para ngayon nag-share kami sa inyo. Yan. So, ano pang nangyari nung 70? Jerusalem was destroyed. History po yan. Okay, buong mundo, kahit saan nyo i-search yan, AI or ano, nangyari po yung history, yung Jerusalem. Sino nag-destroy? Romans. Nagkataon lang bang Romans? No. Kasi sinabi rin yan kay Daniel kung sino ang magwawasak ng Jerusalem. Kompleto po ang Lord pag nagsabi. Ang sa kanya na lang, napakinggan nyo yan, makikinig ba kayo? Okay? At makikinig tayo by what? By faith. Lord, sinabi mo mangyayari yan, naniniwala po ako. Tulungan mo ako, bigyan mo ako ng faith na yun. Kasi po hindi lahat merong ganung klase ng faith na maniniwala hanggang sila ay maabutan na lang ng kapahamakan. So the people of the prince, sila po yung tinatawag na mga Romans. Okay? Sila yung mga tao, bago lumabas yung talagang prince, nauna muna itong mga people of the prince. So ano nangyari? They destroyed in 70 AD the city and the temple. Kung paano 1,000 years ago, sinabi ng angel kay Daniel, Daniel, eto mangyayari. Nangyari din siya. Okay? Actually, inulit po ng Lord yan. Di ba? Ganun naman tayo. Madalas nakakalimot. Sino ba ang hindi? Ako minsan pag naituro ko na kailangan ko aralin uli. Kasi mabilis siyang mawala sa ating kaisipan. So, iniremind po yan actually sa kanila ng Lord. Yan po yung sinabi ng angel kay Daniel, and at the end of it shall be a flood, and unto the end of the war, desolations are determined. In other words, it will be just a devastation. And until it's finally over, there will be a constant desolation. Walang tigil na kapahamakan ang mangyayari sa Israel. Walang tigil na pagkawasak ang mangyayari sa Israel. Kaya hindi tayo ngayon magtataka. Bakit hindi tumitigil ang war? Bakit ang lit-lit na bansa, hindi nalang pabayaan sila? Bigyan na yung gusto nila na ano nila yung Israel. Bakit ganoon? Kasi ang Lord na nagsabi, walang kapahingan sa inyo. Mangyayari yan pag lumabas ang Antichrist. Doon magsisimula ang pag-rescue sa kanila ng Lord. So in other words, it will be a Holocaust beyond any Holocaust. Pag sinabing Holocaust, hindi mo maipaliwanag na kapahamakan na dumarating. Yung bang wala kang magawa kasi andyan na lang siya sa harap mo at nangyayari siya. Okay? Sa Luke, nagbabala ang Lord. Sabi ng Lord, EJ, pakibasa nga na. Uy, bumipiyok ako. Nagdadalaga yata. Pakibasa na. Luke 21. And when you shall see Jerusalem compassed with armies, then know that its desolation is near. Then let them who are in Judea flee to the mountains, and let them who are in the midst of it depart. And let not them that are in the countries enter into it. For these are the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. Woe unto them that are with child, to them that nurse in those days. For there shall be great distress in the land, and wrath upon the people. And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations. And Jerusalem shall be trodden down by the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. Yan. Sa panahon po ng ating Panginoong Jesus, sinabi niya na yan. Okay? May mangyayari sa inyong matinding kapahamakan. Recall, alalahanin niyo yung sinabi ko kay Daniel. Ang Lord ngayon nagbigay na specific. May itinuro siyang isang lugar. Habang nakikinig tong mga disciple niya, i-remind ko kayo na may mangyayaring kapahamakan sa inyo. Ano sabi dyan? Nakakagimbal ang mga mararanasan ng mga taong yan sa panahon na yan. Nakakaawa daw yung may mga child, yung mga nagpapa-breastfeed by that time. Kayo mga nagpapalaki. Why kaya? Why na-mention ng Lord tong anong to? Mahirap ba yung meron kang karga-kargang bata, kailangan mong pakainin? Mahirap ba yun? Ito sa mga mommies. Yan. Bakit ka na-mention sila special? Na mahirap para sa kanila pag dumating yung kapahamakan na yan. Hindi mo kasi matitiis yung anak mo, di ba? Maraming kapahamakan na pwede mong gawin na maipagpalit kay ang Panginoon para lang makakain kayo. Kasi darating ang time pong yun. Sabi doon, hindi ka nga makakapagbili eh. Hindi ka makakabili kung wala kang tatak or hindi ka nag-submit o wala kang passing code. Madalas ko po i-compare yan kasi ramdam na ramdam ko kung paano nangyari yung passing code sa atin.
hindi po ako makapasok ng Mercury, ng palengke. Kasi wala ako nung ID code. Palengke yun, hindi po ako makapasok. Ang nanay, hindi siya makapasok ng Mercury, napilitan kaming gawa siya ng account para makapasok. Mall, hindi ka pwede makapasok basta-basta. I mean, na kaya ng gobyerno, ng buong mundo na ilagay ka sa bahay nang hindi ka makalis for some time. Ilang buwan tayo sa loob ng bahay, walang lalabas. Okay, tigil ang trabaho, tigil ang eskwela, tigil lahat. Ang gobyerno, sarado lahat. Practice? Yes. Patikim na kaya nilang kontrolin ang buong mundo. Anong nagpakontrol nun? Virus lang. Di ba? COVID, isang napakaliit na virus na hindi mo makita na kinatakutan ng buong mundo. Hindi ka nga basta makalabas na pilin mo, baka may malanghap ka eh. Di ba? Ano pa? Na-try nyo ba magsuot ng nakamas? Meron pang yung salamin. Di ba ang hirap? Naka-sunglass, naka-glass po ako, meron pa po ako noon. Pag huminga ka, lalabo. Ang hirap-hirap, pero hindi mo siya basta maano kasi baka may maano ka. Hindi ka makatravel. Hindi ka makauwi. Ang mga magpapamilya, magkakalayo. Kasi hindi pwedeng mag-meet. Ibig ko lang pong sabihin, darating ang time, sabi sa Biblia, matinding kahirapan, mas matindi pa dyan sa COVID. Buong mundo, mapaparalyze, magsasamit. Okay? Lahat ba tayo rito nagkaroon ng passing code? Lahat? Lahat ba tayo rito na injectionan? Wala kang choice, di ba? Pag wala ka injection, di ka pwedeng pumasok sa school, sa trabaho, hindi ka pwedeng humalo ka sa wala. Nasasalamin niyo ba yung gagawin ng Antichrist sa future? Ang sabi po sa Revelation, hindi ka makakapagbili at makakabili. Ibig sabihin, walang commerce. Wala kang trabaho, wala kang makakain. Kaya po mahirap para sa mga may maliliit pa raw anak. Kasi hindi ba yung sakripisyo na pwede mong gawin? Sige, alang-alang sa mga anak, pag nakikita mo nang nagugutom, natitiis mo pa nga yung sarili mo eh. Pero pag may anak ka ng matitiis mo, baka sabi nila, nakakaawa. Pagdating ng time na yan, eto mga kasi yung pagtakas nila, mahirap ding tumakas ng may agal-agal. Sabi ng Lord, by this time, wag na kayong kumuha ng anumang gamit. Why? Hindi nyo na yung papakinabangan. Kasi once na umupo ang Antichrist, kontrolado niya even money. Okay, sa mga darating na ipakikita ko rin sa inyo kung paano ang sistema natin na enjoy lang naman yung card eh. Enjoy lang naman yung GCash eh. Di ba? Pero kahit di ba halos di na tayo nakakahawak ng pera? Iba parang nasa digital lang, napapasok yung sahod mo dyan, then lalabas din siya kung saan pupunta ng bayarin. Di ba? Control. Pwede siya mangyari. Why? Kasi sinabi ng Lord. So sabi ng Lord, ang Jerusalem ay mawawasak. Okay? Ang Gentiles at ang ginamit ng Lord dyan, syempre, ay mga Romans. So sabi po sa Luke, habang sinasabi ng Lord, nakikita niyo yung temple na yan? Masisira yan. Walang bato na magkapatong sa kapwa bato. Ganun siya totaling ibabaksak. Total devastation. So, yung pong templo kasi pinagawa yan ni Herod. Di ba? Yan yung, I think eto ba yung Herod na nagpapatay ng mga maliliit na baby? Herod the Great. Herod the Great ito nagpatayo ng temple. Natatandaan nyo, nung ipanganak ang ating Lord, gusto niyang patayin si Christ. Kaya ano ginawa niya? Pinapatay niya yung mga 2 years old na bata baba para madamay si Christ. Pero alam natin, iningatan siya ng Lord. Pinatayo niya yung templo, yung mountain na yan, yung Temple Mount. Ito lang ang templo. Yung parte na yan. Okay? Pinatayo niya yung napakalaking yan. Sabi ng Lord sa kanila, nakikita niyo yan? Kasi na-amaze sila, ang ganda-ganda niyan sa panahon ng Lord. Nakikita niyan? Ibabaksak yan. Walang batong magkapatong. Ibig sabihin, totally, wawarakin yan. Hindi sila makapaniwala, ang ganda-ganda Gold-plated kasi yan. Diba? Tapos ang lalaki ng bato po niyan, hindi katulad dito, di ba? Konting umaga, may crack na. Di ba? May mga ganun-ganon. Pero ang lalaki po kasi ng bato dyan. So, ayan, ganyan ang itsura niya nung temple. Okay? Pinagawa po yan ni Herod. Napakayaman po kasi, mayaman si Herod at maraming mga alay, kumbaga mga donation nung ipagawa po yung lugar na yan. Sa panahon ni Herod, ganyan po yan. Okay? Pero nung mawasak po siya, yung pinag-uusapan natin na mawawasak siya, ang natira na lang po dyan sa Jerusalem, eto na lang Wailing Wall. Di ba? Pagka po nakita niyo yung picture ng Israel lagi, may parang pader tapos sa likod yung parang, yung mosque, Dome of the Rock.
So, eto na po ngayon yung itsura niyan. Pero bago po yan, eto na lang po natira, yung pader na yan. Diba? Totoong sinabi ng Lord. Pag sinabi ng Lord, nawawasakan yan, babaksak yan. Bagong structure na po kasi yung mga nandyan. Eto na lang yung nananatili. Kung makikita niyo po sila, di ba, yung mga Israelites, pagka may picture sila, nagpe-pray sila dyan. Di ba? May nag-iipit sila dyan ng mga papel, may mga prayer po yan. Kasi iyan na lang ang natira doon sa temple. Okay? Dahil sinabi ng Lord mangyayari at mangyayari yun. So, si Herod po, pinagawa yan noong 20 BC. Bago dumating ating Lord, 20 years, pinagawa yan at nawasak yan noong taong 70. Okay? So, nawasak po siya by the Romans. Gaano siya kaganda? Ito yung sinasabi ni Pastor. Gold. Yung mga nakapalamuti dyan, ganyan siya kaganda. Kaya hindi makapaniwala yung mga disciple. Ibabaksak yan? Ang laki-laki ng muog na yan. Okay, mga gold. Gaano kalaki yung mga stones? Ang mga stones dyan, sabi, merong silang nahukay. Di ba, may mga archaeologists, mga naguhukay. May nahukay sila na ang sukat, 40 by 12 by 12. So, gaano kalaki yan? Ang isa pong bato, kasi sa atin, ang simento ngayon natin, hollow blocks, di ba? Para pagkakabitin mo. Meron silang nahukay para maikabit yan. Ang 40 po, ang size ng 40 feet, 3 story. Nakita niyo po itong bahay namin, 3 palapag. Ganyan po siya kalapad. Gano'n siya kataba? Isang palapag po ng bahay namin, gano'n siya kalapad at gano'n siya kataas. Isang pirasong bato po yun. Na nung mahukay nila, ang galing ng pagkakakabit. Diba? Ang galing kung paano nila na ano yun, na quarry. Kasi alam naman natin ng Lord, alam natin yung panahon na binigyan sila ng matatilino ang ang mga Israelites. Why? A white marble siya, covered with gold, yung plates. Kaya po sabi nga doon, ang Jerusalem para daw siyang pagtinamaan ng talaga ang ganda-ganda. Ganun ang Jerusalem by that time. Okay? Nag-donate yung mga wealthy people sa panahon na yon para magawa yan, mga golden plaques, treasures, ibinigay nila para dun sa temple. Nag-donate din si Herod ng cluster of golden grapes. Gano'n siya kataas? 6 feet. Siguro nakakita na kayo ng lalaking mataas, 6 feet. Gano'n kataas yung gold na inilagay dun sa portico niya. So, unimaginable collection of wealth. Napakayaman, yung templo itself, napakahalaga niya. Kasi ang dami niyang So, pero ang nangyari, nung sirain siya noong year 17, ninakaw lahat yun. Nilot. Kinuha lahat yung kayamanan ng temple. Okay? So, parang ganyan po yun, yung pasad niya. Kaya malalaki siyang muog, malalaki yung bato nung nakuha siya. So, parang ganyan, yung dinonate ni Herod na vine, ginto. Ang hirap nga magkaroon ng hikaw na kakaprasong hikaw. Ganyang kayaman yung temple. Nung sirain po yan ng Romans, noong year 70, pinagkukuha nila yan. Nilot po nila lahat sa mga bagay na yan. Okay? So sabi nga nung isang manunulat, si Werner Keller, Old Israel, whose history no longer included in the words and works of Jesus, the religious community of Jerusalem which condemned and crucified Jesus, was extinguished as in an inferno which is almost unparalleled history. So yun nangyari nung taong 70, ganyan niya dinescribe. Walang makukumpara doon sa nangyaring devastation nung year 70. Okay? Meron pong 4 na taon na nangyari po yan. So, paano ba nagsimula yon? Bakit ba biglang nagkaroon ng gera? Bakit ba bigla silang kinugkot at sinira yung kanilang lugar? So, among the Jewish, meron kasi mga tinatawag, galit sila sa Romans Alam naman natin yun, di ba? Kaya nga po ang ating Panginoong Jesus, nung pumasok siya, sakay siya ng donkey, sabi ng mga di ba, Hosanna, ito na yung hari na magliligtas sa amin. Ang kala kasi nila, ililigtas nila ng Panginoong Jesus doon sa mga Romans na umaapi sa kanila by that time. Gusto siyang gawing hari. Pagka gano'n na eksena, mapabasa natin sa dyan, ang ginagawa niya, tumataka siya, pupunta siya sa ibang lugar kasi nga gusto siyang gawing hari. Para iligtas doon sa mga Romans. So, galit na galit sila sa pang-aapi ng mga Romans. Isang ayaw na ayaw nila, masyado sila manikil sa tax. Oy, ramdam niyo ba yon? Nahantax natin pag sinahod mo, parang 1/3 natanggal. Di ba? Natapyas. At ngayon, maugong na maugong ang Meralco tax. Ang 4 piece. Nag-aaway-aaway sila sa
So, naninikil. Bakit binibigay sa kanila? Ba't napupunta? So, ganun yung nangyayaring galit dito sa mga taong to na sinasalbahe sila. Kinukurakutan po kasi sila pagdating sa tax. So, galit na galit sila. Isa po yun. Pati yung mga pagpapahirap sa kanila. Yan po ay kung bakit galit na galit yung mga Hudyo sa mga Romans. Okay, may tinatawag, may nabuo sa kanilang grupo noon, yung Silot, ito yung nagpasimula ng pag-aalsa sa Romans, noong taong 66. So nag-alsa sila, pumatay sila ng mga Romans guard, at dito na nagsimula kasi yung conflict nila. So noong AD 66, natalo nila, portion nung nung sa mga Rome, sa Jerusalem, na control nila for a while. Itong mga Silot, mga rebelde, ang mga tao sa rebelde sa atin ngayon, NPA na lang ba? Wala na ba tayong mga grupo ng rebelde ngayon? NPA na lang no? Yan. So, yung mga grupo ng Silot, nakapanalo sila for a while, nakuha nila ang Jerusalem. Yan na lang yung mga labi. So, hindi po ito basta kwentong pinag-uusapan lang natin. May mga makikita po tayo sa history na nandun pa yan. Kung pupuntahan natin, makikita nyo po yan. Okay? We're not going to have any more. Ang sabi nila, nitong grupo na to, hindi kami magsasacrifice sa emperor. Hindi na kami magbibigay. Kaya nawala ang emperor by that time. Ang ibig sabihin lang, nagdeklara sila ng war sa Rome. Dito po nagsimula kung paano silang talagang halos pulbusin sila ng Rome. Sino nagsabi? Ang Diyos may mangyayari sa kanila. So they threw them down their gauntlet. Kumbaga, ibig sabihin nun, okay, nagdideklara kami ng war. Sa mga movie, di ba, nakakakita kayo niyan? Pagkapalayan hinubad at inilapag mo sa, ibig sabihin nun, war. So, ganyan yung ginawa nila by that time. Nagdeklara sila ng war sa Rome. Nakita niyo po kung gaano kalit ang Israel. Di ba? At yung Rome na pinag-uusapan natin ay malaki. Okay? So, eto, ang may kinalaman, eto yung leader, si Titus. Okay? Nasa history rin po yan. Si Titus, ang may kinalaman, siya yung naging namuno para ang Israel ang Jerusalem ay ibaksak. Paano natin nalaman yung mga pangyayaring yan? Kasi merong isang tao na si Josephus, siya ang nag-history karamihan niya. So yung pinag-aaralan po natin ngayon, may isang taong inilagay ng Lord para isulat niya at ngayon maaalala natin. Alalahanin nyo, nung sinabi kong masisira ang Jerusalem, nangyari siya, naitala siya. Definitely, yung 7 years na sinasabi kong mangyayari siya. Definitely. So, si Josephus po ang alam niyo po ba ang isa sa pahirap na ginawa sa kanila? 6,000 na Jew ang kinuha nila para gumawa ng Corinthians Canal. Ito po kasing lugar na to sa Israel, hindi po, mahirap po kasi pagka baylan sila nagtatravel, ang layo, mahirap po siyang, ang ginagawa nila ng mga ship, iikot, di ba? Para makaganon. Alam niyo, isa sa pahirap na ginawa sa mga Hudyo, pinabutas nila yan, pinagawa nila yan ng kanal, para makadaan sila dyan. So, yung mga ship, isa po yun sa pahirap na ginawa sa kanila. Kanal lang naman pala, Ate Joy. Madali. Bundok po to, malaki po tong muog na kailangan nilang ito po ang itsura niyan ngayon. Actually, po siya, lugar siya kung pwede nyo, gusto nyo mag-travel. Meron po siyang package. Mata-travel nyo po, nandun pa rin po to, tong lugar na to, yung Corinthians Canal. Ito po yung ginawa nila, kailangan nila i-clear yan. Marami, 6,000 Jew ang pinagano nila, ganyan siya kakapal. Para magawan. Wala pong masyadong materyales sa panahon na yun. Wala pong mga, payloader, mga kung ano ng pantibag. Tao ang kailangan gumawa. 6,000. Halos mga matay nga sila nung gawin po yan. Isa yan sa pagpapahirap na ginawa nila sa Hudyo. Okay? Ano po yan ngayon? Kasama na po siya sa Nilalabuyan. Yung Corinthians Canal na yan. Kung gusto nyo magpunta, makita nyo, ay grabe palang pahirap na ginawa sa atin. So yung mga rebel, natalo po nila, yung mga rebelde na to, kaya yun nakakar sila. So si Nero, by that time po, wala na rin. Pakamatay na si Nero. At after nung nawala sa pwesto, nagkagulo na yung mga gustong pumalit. May 3 kasing gustong pumalit. Doon po lumabas si Titus. Kaya siya po yung naatasan na maglilid. At si Titus yung may kinalaman kung bakit bumagsak ang Jerusalem. Kaya dyan po sa 3, si Titus po, yung kasi sa atin, common ba sa atin yung pagka nag-aagawan sa pwesto? Yan. Actually, nagpapatayan po ang mga tao by that time para lang sa pwesto.
At hindi basta-basta po ang pagpapatay nun. May isa po dyan na leader, ang pinatay niya, anak niya, pinatay niya, asawa niya, para lang wag siya mawala sa pwesto. Ganun nila kamahal yung pwesto nila. So, naiwan po kay Titus ang pamamahala kay Israel by that time. Okay? Ganyang karami yung lumusob. 200,000 po ang population ng Israel by that time. Ang soldier na lumusob sa kanila, 100,000. Kada isang soldier, may dalawa, talagang magugupo nga sila. Maano sila talaga niyan. So, ano yung mga artillery nila? Di ba? Ganyan pang ano nila. Nahukay po itong batong to kasi isa yan sa ginamit. Ang uso po kasi noon, di ba? Yung tinatawag na scorpion, may balang bato. Hindi pa uso po yung mga nuclear. Pero madadaanan po natin yan. Na hanggang, dati bato, pero ganyan, nuclear na ibinabaksak po sa Israel. Pero ang Israel, nandun pa rin po. So malalaking tipak po ng bato ang ipinangano dun sa, pinakita ko sa inyo kanina. Yun yung para mapasok nila ang yung temple ni Herod, yung Jerusalem, para maano nila. So, bibigay pa natin yung mga ibang detalye niyan sa mga susunod, pero ganyan nila pinabaksak yung Israel. At bilang may konti pa ako bibigay. Sabi diyan, they built a huge mound around the city so no one could get out. And when anybody tried to get out of the mercenaries came out and tried to infiltrate their troops, they captured him. Nung kinubkob po ang Jerusalem noong 70, gaano karami araw-araw ang pinapatay? 500 every day. Ipinapapako nila sa cross pag lumalaban sa kanila. Ganyang klaseng paniniil ang dinanas ng Israel. Una pa lang po. Yan pa lang yung una. At tatalakayin pa po natin yung mga susunod. Gaano po siya kahirap? Alam niyo po ba, ang gamit kasi noon sa cross, siyempre puno. Wala pa naman, bili ka nga sa 747, wala po. Kukuha sila sa gubat. Alam nyo kung gano'n nangyari sa dami ng pinapatay nila, halos nakalbo ang gubat. Nasa history po yun. Dahil sa dami ng punong kailangan nilang galawing cross kasi araw-araw meron silang pinapapatay. Mangyayari ba uli ang ganyan? Mas matindi po ang mangyayari. Okay, dun sa 7 years po nating pinag-uusapan. Ano pa po nangyari? Yan, nauna pala ako. There was a forest around Jerusalem that they literally destroyed. Okay? Sa paggawa ng mga armas, sa paggawa ng mga cross, halos makalbo na yung isang area na yon. Dahil yung tree, kinukuha nila para gawing there was no shade left. Sino nagkwento niyan? Yung historian. Mababasa niyo yan. Kahit saan po, i-google niyo yan. Mababasa niyo po yan patungkol dyan. Okay? Unbearable stench. Gano'ng katindi yung amoy? Yun nga lang may namatay na daga, di ba? Hindi ka mapakalingat, di mo siya nakukuha sa bahay mo. Ang patay, by that time po, matindi. Wala pong time para ilibing. Kaya matindi daw yung amoy na naamoy nila. Kasi hindi na nila mailibing yung mga tao. Ano pa yung naging cause ng kamatayan ng mga tao by that time? Gutom. Starvation. Nakakamatay ba yung gutom? Yan. Di ba? Yes, pagka po kasi wala ka ng di ba? Tubig. Saglit lang po, I think ilang araw lang na wala kang tubig, 3 days, you're dead. Kaya lalo na po ang pagkain. So si Josephus po ang nagkwento niyan, inisa-isa niya po yan. So ang dami po, pamilya ang pinatay po nung panahon na yan. Ang mga bata, ang mga babae, bumabaksak na lang, namamatay kasi sa tindi ng gutom. Children and the young people, sullen with lack of food, wandered around like ghosts until they fell. Hahanap nila ng pagkain, bumabaksak na lang sila. Hindi na nila kayang ilibing. Kasi nga, wala na rin silang lakas. Kaya po matindi ang amoy. Doon sa yan. I think may nakita na po tayo niyan sa balita nun. Yung lahar, natatandaan niyo yung lahar? Wala nang patong-patong na lang sila. Yung COVID days. Di ba, wala na tayong time maglibing. Patong-patong, mass grade na lang yung natin. At maraming pagkakataon sa history. Nitong buhay tayo na nakita natin sa picture. So, nangyari din po sa kanila yung panahon na yan. Even the shadow of anything, alam nyo kahit anong gumagalaw, kinakain nila ng panahon na yan. Basta may kumalaw na hayop, kukunin nila para kainin. Ganyang kahirap ang nangyari sa Israel. Why? Matigas ang ulo.
Hindi kasi sila sumunod sa Lord. Kaya sabi ng Lord, mangyayari to sa inyo. So, para alam nyo rin, di ba? Pagka merong lindol, merong sunog, anong ginagawa ng tao imbis na tumulong? Nangunguha pa. Di ba? May bit-bit na rep. Kala mo, tutulungan ka eh. Pala, nanakawin yung rep mo. Ang supermarket, nakakaawa pong panoorin pagka may kalamidad. Nilulut. Walang ititira sa loob ng supermarket. Kukuhain nila. Pag nagsimula po ang tagutom, wala pong mabait. Promise, lahat gagawa ng kasamaan para mag-survive. Walang kapakapatid. Sa ngayon nga lang, di ba? Walang kapatid, walang kamag-anak, kanya-kanya, talo-talo tayo. Di ba? So, dito makikita natin, in despair sila, plants in the same house 2 or 3 times in one day. Lagi silang pinapasok ng Romans. Iyan po naging buhay nila noong taong 70. Dahil dun sa kanilang mga hindi pagsunod sa Lord. Kaya ito po yung last natin. Sabi dito, gaano katindi yung gutom nila. It was so unbearable, they were forced to chew anything and everything. Kahit ano. Para lang may ilaman sa tiyan nila. Kakainin nila. Diba? Meanness of animals wouldn't touch, far less eat. They had long since eaten their belts. Makain na rin po sila ng belt. Siguro, ang belt naman kasi hindi naman synthetic no? Balat ng totoong balat siguro ng baka. Yung mga belt noon, di ba para siyang jerky. Yung sa dog, di ba may pinapakain tayo sa dog? Para siyang, pinakain na lang mga leather nila. Para lang may ilaman po sa tiyan. Which were torn to shreds and chewed. And by the way, ito pinakamalala. Sa tindi po ng gutom nila, even their children, kinakain nila. Meron pong ganyan? Meron pong ganyan. Di ba? Yun nga lang mga nag-crash na aeroplano. Totoo yung mga history yun. Yung mga may nag-survive sa aeroplano, yung mga namatay nilang kasama, wala silang choice. They eat them para lang makasurvive. Nakakatakot? Nakakatakot. Nangyari? Mangyayari ulit? Mangyayari siya ulit. Kaya ang sabi ng Lord, hindi po aksidente, nasama-sama tayo ngayon. Ang sabi ng Lord, makinig kayo hanggat may panahon, may time, prepare yourself. Hindi naman natin kailangan nakaupo para nakikinig. Ganito ba ako mag-prepare? Hindi. In every time po, kahit may ginagawa tayo sa bahay, nagtatrabaho tayo, nag-aaral, make it a point na naalala natin, Lord, anytime pwede mangyari ulit itong mga bagay na to. Yan, so next week po, tutuloy natin. Pasimula pa lang po yan. Kasi po, inassign ko din si Pastor na siya yung mag-detail later kung ano yung nangyayari sa Israel noon to ng latest. Kung paano, yung dati, bato lang ay binabato sa kanila, kung gaano kalalaki po at kung gaano kamamahal yung ibinabato rin sa kanila. Pero ang makikita natin, yung kamay ng Lord nasa kanila. Bakit sila hindi natatalo? Bakit ang tatalino ng mga Israelites? Kasi ang sabi ng Lord, hindi kayo mauubos. Paparusahan ko pero hindi kayo mauubos, hindi kayo mawawala sa mapa, ililigtas ko kasi kayo. Kaya to ay makikita natin na nangyayari. So ang atin lang po, pray for Jerusalem. Pray for Israel. Utos pa sa atin yun ng Lord na pray for the peace of Jerusalem? Yes. Nasa Bible po yun. May kapalit po ba yun? Meron bang blessing na yun? Sabi kasi ng Lord, may blessing sa mga taong nagpe-pray para sa kapayapaan ng Israel.